Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Empleyadong 2 taong nagtrabaho, pinalitan ng bago, inalis dahil bully at masama daw ang ugali. Bahay kanlugan sa Antipolo, ipinabitag. Mga nagbabantay, tirador na nga ng pagkain, nang bubugbog pa raw. Colonel ng Marines, land developer din, lupa binebenta para magtayo raw ng sariling komunidad. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Trabahante po ako ng Maharing Muyak Laundry Corporation. Lumapit po ako sa Bitag para ipalam po ang aking reklamo. Pag-check ko po sa schedule, nawala na po ako sa schedule. Agad po akong nag-chat sa supervisor namin at nagtanong kung bakit nga po ba ako nawala sa schedule. At ang reason niya po is low volume. Nagreklamo po ako dahil ako po ang nawala na magto 2 years na at ang may schedule po ay yung 7 months pa lang na bago. Second reason po siya which is nang bully daw po ako. Sabi po sa akin ng supervisor ko, kaya po ako nawala ng schedule ay may bad attitude daw po ako. Iisip ko po yung panggastos sa araw-araw. Simula August 3, nung nawalan po ako ng schedule. Hanggang ngayon wala pa po akong schedule. Hindi grabe yung danyos na binigay nila sa akin. Sana po matulungan niyo po ako sa nirereklamo ko laban sa company, sa management na may pinapanigan po talaga. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so mga kasama natin ngayon itong empleyado ng si Sheila May Clavo. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Gandang araw. Alright, ma'am, diretso na po ako siguro sa concern ninyo, no, na kung saan ay kayo daw ay inalis dun sa kumpanya sa kadahilanan ng umunoy pambubuli at hindi daw maganda na ugali. Tama po ba? Opo, pinaparatangan po ako nila which is wala po silang evidence. Okay, relax. Sige, isa-isahin muna natin. So, ang dahilan daw kung bakit ka ay inalis ay dahil dito sa ugali. Saan nagsimula yun? May complaint po sa akin, sinabi po nung Sir Henry, supervisor Okay, may po complaint. Sino ang Yes nag-file po, ng complaint? Pero wala pong, yung complaint po na yun, sir, is dati pa pong complaint yun, which is na-settle na po namin. Di po dumating. Ma'am, relax. Isang tanong, isang sagot. Sino po ang nag-file ng complaint? Yung mga dati pong nagkaroon po kami ng misunderstanding. Sa trabaho? Opo. Ka-empleyado? Opo. Ano daw yung issue? Ang sabi po kasi ni Sir Henry, ang bully, pero wala pong bully dun eh. Sa complaint na po yun, wala pong bully dun, sir, nang nangyari. Okay. Base doon sa sinabi ng complainant or nag-file ng reklamo is pambubuli daw. Opo. Okay. Ngayon, nag-usap na kayo, nagkaayos na kayo. Hindi po. Ay, okay na po yun, pero po nung nag-meeting po kami. Paanong okay na? Nagkaayos na ba kayo Yes ng po, tao na dun po. nag-file ng complaint? Yes po, okay na po kami bago po yung meeting. Pinagplanuhan po nila ako. Masabi ko na lang din po, bago Okay, po kami ng sige. meeting. So, nakipag-ayos ka na ba or hindi pa? Nakipag-ayos na po, okay na po yun, sir. Bigla po nila Paano naging okay? Paano mo nasabing okay? nag-usap po kami. Sa usap po yun, sir, pareho po kami nag-sorry. Sa ano ba yun? Sa presence ba yun ng inyong HR? Hindi po, kami lang po mga kapwa-empleyado po. Kasi misunderstanding lang naman po yun, sir. Wala po talaga po Okay, kasi ma'am, sa susunod, siguro kung ganyan, dapat talaga may presence ng HR para magkaroon ng maayos na usapan. Okay, susunod, ano pang ibang naging issue dun sa kumpanya, aside dyan sa sinasabi mo? Tapos po, magto 2 years na po ako sa kanila. Klinaro ko po sa kanila kung regular po ako. Hindi, Sinabi po, bago tayo dun ma'am sa regular, gusto ko muna masagot yung mga issue na binabato laban sa'yo. So first, may pambubuli, nabanggit mo yung naging issue, may nag-file ng complaint laban sa'yo. Ito naman isang bad attitude na binabanggit. yun din po yun. Doon na po yun. Pinagsama po nila yung bad attitude tsaka bully po. Okay, nakailang beses ka na ba na may naging concern tungkol dyan sa ugali mo? Wala po. Isang beses lang po. Hindi po yun sa atin. Ano po yun, sir? Misunderstanding lang po talaga yun, sir. Misunderstanding pero nag-file siya ng complaint sa HR. Hindi po siya nakaabot sa management, sir. Kami lang po kapwa-empleyado ko. Nag-sorry po kami. Okay, kasi sabi mo may umabot na complaint doon sa inyong HR. Nabanggit mo yun kanina. Yung po yung pangalawang ano na po, kasi po nagpatawag po ako ng meeting. Tapos yung dati pong issue na po yun, pumunta po yun doon sa meeting na yun, which is dapat hindi po yun yung pinaka... Hindi, okay. Sige, kasi ma'am, ang nangyayari, may sinasabi ka, tapos mamaya may sagot ka na kaagad doon sa sinasabi mo. So, isa-isa muna. So, yun siguro, Sir Ben, ang nagiging concern niya is kung saan may mga issues being raised against her in the said company. So siguro, ganito lang siguro, ikaw na mismo nagsabi, nakikinig lang ako, may nag-report sa iyo. Okay? Maaring nagkaayos kayo. Yung pinaka-report sa iyo is, number one, yung first strike mo, first report yun.
Maaring nagkaintindihan na kayo pero hindi umabot sa HR. So, maaring sa loob ng sinasabing samahan ninyo mga empleyado, yung una ata, pambubuli or something like that. O nagkaayos naman kayo. So, pero nakaabot yun na hindi alam sa itaas, kayo nag-ayos. Okay? Opo. First strike mo yun. Ang second strike dito, parang kung ano man daw, parang na-report uli na maaring may nag-report sa iyo. Although nagkaayos na kayo, pero kinakailan makaabot doon yun. Sa anumang kadahilanan, baka mayroong parang feeling nila dapat makaabot. Okay, so second strike mo, I don't know kung ano ba yung attitude or bakit di lang ka nagkakaintindihan. So lahat na niya, first and second, meron pa bang kasunod na pinatawag kayo or pinatawag ka na? Ito na po yung last meeting namin, sir. Yun O nga ano yung po. sa last meeting? Ano daw ang Yung dahilan? pinag-usapan, nag-meeting po kami dun, sir. Pinasok nga po nila yung dating issue na which is hindi po dapat yun yung topic namin. Okay, sandali muna. Alam mo, Iha, kung tutuusin, pag tayo nagtatrabaho, meron tayong struktura na kung saan meron tayong pananagutan sa itaas. Yes po. Okay? Yun ang mga bosses natin. Yung mga boss, mga amo, meron sa gitna, meron sa ibaba. So ngayon, kung nakaabot sa mismong hanay ninyo, sa inyo, kayo mga empleyado, maaring nagkaayos kayo, pero nagsumbong. Pero tumistigo sila laban sa iyo. Maaring ganun. Maari lang, hindi ko sinasabing ganun. Opo. Pangalawa, ganun pa rin nangyari. So, ba't ka pinatawag na? May nag-report uli, mayroong nakaabot ng sumbong uli na maaring hindi nagkakaintindihan, na maaring kayo lang, pero yung iba parang, sinabi, hindi na paabot na natin sa itaas, kaya nagkaroon ng meeting. So, first strike, second strike, yun, maaring hindi nakaabot, kayo lang. Baka may tumistigo sa iyo, mga kasamahan mo na rin. Paano pag mga kasamahan mo tumistigo sa iyo na parang sila lang sasabi, ma'am, lahat sila pinagkakausap. Tapos pinatawag ka. Anong nangyari nung patawag sa inyo? Bali po yung meeting na po yun, is complain ko lang po kasi doon is yung sa trabaho. Binalik po nila yung dating issue na po Sandali yun. muna, sandali. Ano yung complain mo? Sa pangatlo to, may complain ka, kaya pinatawag ka. O, Yun anong nga po, complain sir, mo? yung sa bully po na pinaparatang po nila sa akin na wala po silang ebidensya. Sandali sir. muna. Okay, wag ganun. Hindi dapat, hindi po pwedeng ganyan. Hindi naman hukuman yan. Ang pagtatrabaho sa loob ng tanggapan ay pakikisama. Una sa lahat, yung pag-aasta natin, pakikitungo natin. Opo. Kung hindi maganda yon, medyo hindi naman kinakailangan ng Opo, alam. may observation sila. Anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka? Opo, tinanggal na lang Bakit po ka raw ako. tinanggal? Yun nga po, sir, yung complaint na po yun, sir. Okay. Doon kaya habang pinatatawag ka na medyo hindi maganda yung pagpapatawag sa iyo, hindi ka nagkasundo, tsaka medyo doon pa lang nakita na nila na teka muna, mukhang tama ata sa ibaba. Doon sa iyong facial expression, sa iyong panalita, sa todo mo, sa pool ka roon. Hindi ko alam. Siguro, Kurt, tawagin mo lang siguro ikaw na. Siguro, para makuha natin siguro yung pahayag ng mismong kumpanya, ay makakausap natin yung manager ng Mahalimuyak Laundry Corporation, si Raymond Pablo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Alright. Sir Raymond, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Benyon. Sir Raymond, ano pong masasabi ng ating kumpanya regarding dito sa naging issue na nagrereklamo po itong si Sheila May Clavo regarding doon sa naging process ng kanyang pagkatanggal sa kumpanya? So siguro, sir, ma-explain nyo lang kung ano bang naging process ng inyong company. Sa totoo lang po, hindi naman po siya tanggal. Okay. Siya lang naman nagsasabi na tinanggal kasi sa company kasi namin, per contract din po kami yearly. So nagkataon lang po na nawalan kami ng isang malaking client. So kailangan din po namin magbawas. Ngayon, nang sinabi namin sa kanya, ipo-floating muna yung sitwasyon mo, pero priority ka. So hindi naman siya tanggal. Ngayon, ang nirereklamo niya kasi na isa na may mga kailangan siyang bayaran, mga ganito. Sabi ko, ganito, ipapaprocess ko yung last pay at saka 13th month mo, pero hindi ka pa rin namin tinatanggal, babalik ka pa rin kapag So parang, sir, ang nangyari is naka-floating status pa siya. floating status po. Hanggang sa magkaroon kayo ng kliyente na pumasok para siya ay pwede kunin ulit, yun, sir, yung parang tama po ba yung aking pagkaintindi? Opo, ganun po yung magiging sitwasyon. Okay. Actually nga po,
Nitong nakaraang mga araw, kinokontak namin siya para kasi tumaas yung volume. Kaya lang, hindi na siya nag-reply. Kaya ito na kami kumuha. Okay, alright. Sir Ben. So, yan, kinakontak ka raw. Siguro maganda kausapin mo rin yung supervisor. Anyway, wala pa yung supervisor. Attorney Joseph Rosal. Sige. Kausapin natin siguro from... Okay, so, sige. okay, anong gusto mo sabihin? Sir, nung nag-meeting po kasi kami, sir, nagbitaw po yung manager ko ng salita na ngayong darating po na sahod, ibibigay niyo po mismo sa akin yung 13-month pay, which is, doon pa lang, sir, may ibig sabihin na natatanggalin na ako, sir. Hindi, sinabi niya mismo dahil kinakailangan mo siyempre ng Pababalikin pondo ka. at magfo-floating status ka. Kung Parang pinakinggan mo binibigyan. kanina, sabi ng gano'n, tumaas daw ang volume nila all of a sudden, tinatawag ka, hindi ka na daw magpakita. Baka siguro pumunta ka. Kasi parang nowhere to be found ka eh. Andito ka sa amin, pero kailangan ka lang makita. Tinatawag ka lang yun eh. Parang ang dating, maaaring na floating ka nila, binibigyan lang sa'yo, pero huwag kang mag-resign kasi kailangan ka nila as manpower. Naging problema, kamakailan daw, tumaas ata yung volume ng kliyente. Kailangan nila ng ma-responde rito. Kailangan ka nila. Tinatawagan ka, wala ka naman daw ata, hindi ka makakontak. Gusto mo bang kausapin mo ulit? Gusto mo bang pag-reportin natin siya siguro? Sino ba kausap natin kanina? Mr. Si Raymond? Raymond. Raymond Pablo? Mr. Raymond, nandiyan ka pa ba? Yes, po. Yes. Mr. Raymond Pablo, Opo. papapuntahin namin siya sa inyo para kailangan nyo siguro naman to. Siguro usap uli kayo, tapos medyo ayusin na lang. Baka hindi lang nagkakaintindihan, Okay, sir. sige po. Ha? Opo. Okay, baka hindi lang nagkakaintindihan, naglalabas lang siya ng sama ng loob. Siguro mas maganda kung mahawakan mo to na wag nang umabot sa amin para naman balanseng lahat. Total, may mediation agreement. Huwag na tayong umabot ng dyan. Kailangan nyo, kahit tumaas ang volume ninyo, hindi ba? Hindi natin alam, hindi ba? Oo nga po. Pwede mo bang matatawagin to para makapag-umpisa uli? Bagamat nabigyan mo yung 13th month, pero nandyan pa rin siya, mag-usap-usap man muna kayo kung ano yung gusto nyo sabihin para sa kanya, para hindi na maulit yung mga insidente. Wala naman palang sitwasyon na tinanggal siya, Carl. Okay? So, hindi ka tinatanggal. Balik. Opo, wala naman po. Okay. Pero Siya lang po yung nag-expect. Sandali. Sorry po. Lagpas na tayo yan. Alam mo, pag ganyan ka, matatanggal ka. Kasi may attitude problem ka eh. Magpakumbaba ka. Kailangan mong trabaho. Okay? Pag ganyan ka, huwag ka naman masukan. Laging may amo. Tinatawag ka eh. Okay na lang. Sige, papupuntahin na namin, Mr. Raymond, tapos siguro, mag-usap na lang kayo. Makukuha naman sa magandang usapan to, sigurado ako. Hindi ba, Mr. Raymond? Sige po. Okay Alright, po. sige. Bahala ka na sa kanya para magkaliwanagan kayo. Para wag nang umabot sa puntong medyo nagsasama. Baka hindi lang kakaintindihan. Okay? Sheila, pwede ka na bumalik. Okay na. Gusto mo muna. Pero kung ayaw mo na, hindi ka namin pipilit. Huwag ka na magreklamo. Mas magandang bumalik ka, mag-usap kayo, ha? Medyo magkaliwanagan, kung may kasalanan, magpakumbaba, magpakatawaran, gano'n lang, ha? Para makapag-move on. Kasi kung tatalim sa isipan mo yun, sasama ang loob. Mahirap magtrabaho na may sama ng loob eh. Tama, Carl? Yes, tama no. Yung lagi niyo pong sinasabi no Sir Ben, kahit sa mga resource persons na kausap natin dito, na lahat ng ginagawa natin na trabaho dito sa programa ay professional, hindi po personal. So ganun din po sa inyo, kung ano man yung narinig niyo tungkol sa trabaho, trabaho lang yan eh. Iba yung personal mong buhay versus dun sa professional. Walang Okay po? kinalaman sa pagkatao mo. Yung mga nagawa mo lang, pero maayos naman yun eh. Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Okay, ang importante ma'am is meron ka pa rin oportunidad at bukas na pintuan para bumalik dun sa kumpanya at magtrabaho. Kasi yun naman ma'am yung concern mo, di ba? Trabaho. Tsaka yung 13th month mo, binibigay sa'yo, pero kunin mo, o di balik ka ulit. Okay na ba sa'yo? Meron po kasi nangyari, sir, sa meeting. okay, sir. Sige po, huwag naman po. Siguro wag na natin pag-usapan, wala tayong katapa. Pag ganyan ka, ano ba gusto mo? Away? O ano? Mag-ayos na lang muna, ha? Pagbigyan mo muna pagkakataon sila para na sa ganun. Okay? Alright, sige, Carl. Thank you po. Sige, and with that said, magbabalik tayo. Ito pa ba sa Subungan Bitag? Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Bahay kanlugan sa Antipolo, ipinabitag. Mga nagbabantay, tirador na nga ng pagkain, nang bubugbog pa raw. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan.
Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili. Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Tuwing narinig po ang ingay, hindi po ako nakakatulog ng maayos. Lumapit po ako sa Bitag para po ireklamo po ang head ng Bahay Kanluangan na si Ma'am Loy po. Reklamo ko po siya dahil po sa ginagawa niya po sa akin sa loob na lagi niya po akong pinag-iinitan. Nabutok po nila ako sa loob hanggang sa dumating po yung pambubugbog sa akin. Pinagbawal yung dalaw sa akin hanggang sa yung mga pinapadalang pagkain sa akin ng magulang ko, hindi ko po natatanggap. Sinusurrender po sa mga nagbabantay sa amin. Hanggang sa nagkaroon po ako ng trauma na hindi na po ako makatulog ng maayos. Tapos hanggang sa naisipan ko na pong tumakas. Gusto ko lang po mangyari sana, pag naibalik po ako doon, gusto ko po mabago na po yung trato sa akin, na yung trato po na pangtao lang po, pero respetuhin po nila yung pagkatao ko doon, papakainin po nila ako sa tama, at ano po, di po nila ako sasaktan doon, safe po ako doon, para po di na rin po nag-aalala yung mga magulang ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Kami po hindi nakikialam kung minsan kami namamagitan lamang dahil mga hinaing. Dito po ay pag-establishmento, institusyon o tanggapan ay may reklamo, nag-iimbestiga po tayo, no? Hindi kaagad kami kumakampi. Pero simple lang ating sasabihin, kapag ito po ay shelter for the kids in conflict with the law or in trouble, di ba? Parang ganun. Yung mismong tanggapan na yon must be conducive para doon sa reform or reformation, parang reformatory shelter yan, nagagabayan siya ng mga nakakatanda roon para wag nang mabalik sa dati. So ganun, pero yung sinasabing lugar na yon, dapat yan ay parang, again, na maghihikayat na maging magbago at bumalik doon sa sinasabing mainstream sa ating lipunan. Pero paano kung di mo sa loob? Kung anong ginawa niya sa labas, mas matindi, may bugbugan, may sakitan, at ang masahol dito, yung mga dalang pagkain umano na mga para doon sa mga nandoon, sa halip na makain para for additional nutrition sa katawan, nangyayari, parang tirador ata ng pagkain. May pagkain ba sa loob or kinakapos din ng mga trainer doon or sino man? Kami nagtatanong lamang, parang ganun po ang dating. Kung sakaling ayaw po sumagot nitong establishmento na to, aakyat po ang Bitag at yung aming NGO na nagmo-monitor ngayon. Kasi tanggapan po kayo
ang bawat tanggapan kapareho nito, meron po kayong pananagutan. May sa itaas po ninyo para patuparin ito patupad yung tamang sistema at pamamalakad sa loob. So hindi po kami nagdudulong-dulungan. Kami po ay community service with our NGO and our lawyers, kasama po yung aming mga investigators sa Bitag, to find out kung ito ba yung nangyayari dito sa loob, kasi yun po ang narareklamo. Mahaba pong intro namin. Ano? Siguro, Carl, okay, umpisa na natin, kausapin mo mismo yung ate, nandito ngayon, dalawa sila, si Kel, tama? Okay, si Kel at si itong si Gab naman, siya yung sinasabi natin nasa loob, tumakas lang. Siguro, take it away, Carl. Okay. So, kasama natin yung dalawa, si Kel at Gab. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po, sir. Alright. So, unang-una, no, ano bang dahilan kung bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Dahil dun sa kanyang pagtakas, dahil dun sa pagtrato, dun sa loob ng mismong facility, tama po ba? Opo, sir. Okay. Pakwento nga sa amin, ano bang nangyari dun sa loob? Bakit umabot sa punto na tumakas siya? Ano po nung araw po na yun maulan, tumawag lang po sa akin yung nanay ko, tsas yung kapatid ko po, na tumakas po siya. Yeah, ano po yung mga naranasan niya daw? Doon sa loob? Unang sagot niya po sa akin, huwag ka muna magalit, maintayin mo muna ako magpaliwanag. Sabi ko sa kanya, ano bang ginagawa sa'yo doon? Sabi niya, kasi simula nung pinagbawal sa akin yung dalaw, lagi nila ako binababa doon sa Bartolina. Tapos yung mga trustee daw po doon, hinayaan po na pumasok doon sa Bartolina para po umbag-umbagin po siya. Sino yung mga trustee na ito? Yun po yung natanong ko po yung dati sa guard, yung mga trustee po na yun, may mga ano rin po yun doon. Parang sila yung may katayuan doon na pwedeng lumabas-pasok. Kaya Trustee sila yung is yung mga mismong staff Apo. sa loob? Opo, pero po dati po sila may kaso yata, or ewan ko. Basta mga kabataan din po. Sandali. So, trustee, yun sila rin yung mga tagaloob. Parang, Opo. okay, parang pinagkakatiwalaan na sila. Opo. Pero yung mga trustee na yun, kapareho nyo rin in conflict with the law. Opo. Okay, Yun kids po in yung conflict with the law. pagkakalam Yun ang gumagawa ng parang hazing. Opo. Kapag medyo hindi umano, binabartolina, doon siya binabanat-banatan. Yung bang sinasabi niya? Opo. Yung Bartolina po kasi dapat ba makakapasok lang po doon yung na Bartolina. Okay, anong ibig sabihin ng Bartolina? Zelda? Para pong daw po, Paliwanag mag-isa natin. lang Okay, siya. sige magsalita ka pero huwag kang magpapakita. Sige. Anong Ano bang Bartolina ibig sabihin ng Bartolina na to? Ito ba'y Zelda, may rehas, etc., ilagay confinement? Parang ano bang ibig sabihin ng Bartolina? Yung Bartolina po kasi doon, sir, maliit lang po siya na may gate lang po na ano po. Rehas? Opo. So, pag pinasok ka sa loob ng Bartolina, hindi ka pwedeng lumabas. Parang ang lock sa labas, sa Opo, loob ka. sa loob. Nasa Parang labas po Zelda. Opo. Parang kung titingnan, parang hawla na malaki na hindi ka pwedeng lumabas, doon ka lang. Tama? Opo. Sa loob ba ng Bartolina may CR or doon ka lang paano? Lalabas ka pa muna? Sinong humahandle ng Bartolina? Yung head po doon na si Ma'am Loy po. Kapareho nyo rin, mga staff mismo or mga kapareho nyo, mga trustee, kapareho nyo rin ng kids in conflict with the law? Na medyo matagal na sa inyo, pinagkakatiwalaan na sila kasi parang big brother sila, parang ganon? Ganon ba? Intindihan mo ba yung tanong? Opo. So, kapareho mo rin sila. Yung mga Kaya lang matagal na sila doon, pinagkakatiwalaan kaya trustee. Opo. Yun ba? Opo. Aha. So, pinababayaan lang sila doon sa loob na kung sakaling pag binabartolina ka dahil nililimit yung dalaw, doon ka nila tinitira, pero hindi yung mga staff, yung mga trusting kapareho mo rin. Parang ganon. Opo. Abay, parang preso rin ang dating. So, yung ba ang dahilan kung ba't ka tumakas? Opo, kasi lagi po nila ako doon pinag-iinitan mula po nung tinaas po nila yung kaso. Bakit ka raw pinag-initan? Anong dahilan? Ano man ang nagawa mo? Alam naman natin lahat kayo na nandyan sa loob, pero tamang pamamalakad. Kaya nga kayo nandyan para to reform, para magbago, pakita ng tamang pamamaraan na paano mabuhay sa lipunan, sa labas, sa pamamahay na hindi niyo nagagawin sa loob. Kaya lang, parang nangyayari, lalong titibay ka pagdating sa loob. Paglabas mo, matindi ka pa ngayon. Parang ganun ba ang dating? Opo. Doon naman sa mga pagkain na dinadala ng magulang or sino man kapamilya na dapat kuminsan para maganda kayo makakain ka ng masustansya kung ano man yung dinadala pagkain. Totoo ba yung sinasabi mo? Na tinasabi ba sa investigasyon namin na parang kinakain ng mga staff or kinukuha ng mga trustee or mga staff sa loob? Kinukuha po ng mga nagbabantay po doon sa amin. Yung mga
Yung mga trustee. Hindi po, yung mga kung tawagin po namin mami. Yung mga yung mga empleyado. Opo. Okay, yun. Okay, siguro liwanagin po natin. Kaya po tayo nag-iimbestiga kasama kayong ate, kaya hindi kinakausap namin siya sa tabi mo. Okay? Ikaw kasi minor pa siya. So ilang taon pa lang siya? 17. 17. Okay. And the reason kung bakit natin iniimbestigahan ng ganito, magiging patas at parehas tayo rito. Ayaw naman, sino ba nagmamayari? Sino ba nagmamanage yung sinasabing shelter na yan? Is it the local government? Or depende, alamin po muna natin. Siguro ikaw, Department Head ng City Social Welfare and Development de Polo City. Carl, take it away. Okay, kausapin natin ngayon si Prisian Canlas. Magandang umaga po sa inyo. Prisian Canlas, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Sir Ben. Pakilakas lang boss ng boses, sir, kung maaari. Sir, nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Kumusta po kayo, sir? Maayos naman, sir. Medyo maulan lang po dito sa Antipolo. Maayos naman po. Alright, sir. Sir, siguro naman narinig niyo pong usapan namin kanina. Baka meron po kayong sasabihin kung may nakita po kayong mali or may nag-imbestiga na po kayo bago nakaabit po sa amin. I'd like to hear from you muna, sir, bago tayo mag-umpisa ng interview. Baka may prior knowledge po kayo. You can start talking, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa pagpapabot sa amin itong concern po. Actually po, ang inyo pong lingkod ay nalulungkot doon sa mga naririnig natin na sinasabi po ni Kel. Sa makatunayan po, tayo rin po, tulad po na sinabi ninyo, tayo po ay nag-conduct din ng investigasyon doon po sa mga alegasyon na sinasabi po ni Kel. Unang-una po, linawin ko lang po yung mga ilan po sa binabanggit. Yung dun po sa sinasabi po niya na sinasaktan daw po siya ng mga kapwa niya residente, tayo po ay nag-imbestiga, inalam po natin, tumingin po tayo ng mga records, meron po sa mga house parents, even po yung mga kapwa po niya, bata, kapwa CICL po na nasa kustodiya po natin. Inalam po ba natin, meron po bang pagkakataon na na-involved sa pananakit o nasaktan? Ito pong ating nagrereklamo na si Kel sa ating pong pasalidad. Actually po, yun po yung kinalungkot namin kasi kahit ano pong record ay wala po. Actually, binalidate ko rin po even po doon sa kanyang pamangkin. Sir Ben, baka po hindi natin na-inform sa inyo, ang pamangkin niya po, nakasunto niya po ng kaso ay nasa kustodiya po natin. Even po yung kanya pong pamangkin ay nagsabi na, sir, wala pong ganong nangyayari. Yung po yung pinarating sa atin. Yung po yung pananakit. Yung doon naman po doon sa mga trustee, linawin ko po ang term. Yung kaya binabanggit pong trustee, meron po tayong mga bata sa facility na nakakalabas na po ng facility. Ito po ay hindi po nakakalabas dahil lamang gusto pong payagan o pinapayagan lang natin. Kung hindi po ito ay may order sa korte. Katunayan po, ito po yung mga nag-aaral po ng kolehiyo, nag-aaral po ng sa mga school sa labas na hindi na po naka-ALS, naka-formal na edukasyon po sila, senior high school at kolehiyo. Na ito po ay meron pong pagpapaalam sa korte. Kaya po sila sabi nilang trustee nakakalabas-pasok po ng Alright. publicidad. Sir, can I Sir, Yes, sir. yung bang pag-iimbestiga po ninyo, sir? Gusto niyo ba po, sir, muna siguro mas maganda kasi kami po yung magbabalanse, Apo. In search for truth, we will tell the truth only on the basis of what's the fact. But then again, a fact is kung naganap ba. May katotohanan ba yung kaganapan na yun? Baka sa likod ng kaganapan, behind the fact or yung katotohanan. Maaaring nag-imbestiga po kayo, fact. Pero ang aking sasabihin po, sir, nakausap niyo po ba itong tumakas at medyo willing? Ikaw ba Toy, willing ka ba na maimbestigahan itong itong CSW? Willing ka ba? Opo, sir. Willing po siya para siguro, sir, maintindihan ninyo. I think it's the welfare of a particular individual coming from the inside the facility. Okay? Inside the facility, lumabas, para masuri niyo po, sir. Ayaw po namin gumawa ng paghuhusga. Pero base po sa sinasabi ng minor de edad, alam naman po natin may mga proseso pa kang sinusunod. Ang shelter po, sir, hindi ba, should be conducive for reformation, and that's a reformatory facility. Pag ang batang tumakas in conflict with the law, kapareho niya, ang hinaing, nararanasan niya sa loob, yung karahasan, kung meron mang pambubugbog, sinabi niya, nagagalit, dinadala siya, may Bartolina raw, sir. Parang, what is a Bartolina? I don't understand. Ito ba'y parang, ang pagkasabi niya,
na meron pong parang lock na parang may selda, may rehas sa loob. So, pinagkakaitan daw po siya ng kung minsan doon sa loob. Sinasabi niya, pag may pagkain na dinadala, nakakain daw po nung, I don't know kung sino ba to, trusty ba, or I don't understand. Kasi ako po, sa labas po kami nag-iimbestiga, lumapit po sa amin. Maybe from your end, tingnan nyo kaya ang pasilidades, sir, kung meron talagang Bartolina. Tingnan nyo kaya, sir, doon mismo sa loob instead of investigating. Why don't you go at a site inspection para makita nyo po everything that you see, para nang sa ganon, maging transparent po tayo. At may pananagutan din po yung sinasabing pasilidades. Now, we're not accusing them, pero sir, pag may smoke, there must be fire. Di ba? Hindi po pwedeng hindi po mag-aapoy yan kung walang usok. Usok pa lang po nakikita natin bago sumiklab po to na parang sinasabi natin ay sunog. Di ba, sir? Apo, sir. Sir, linawin ko po, no, ang ating pong pasalidad ay nabisita na rin po ng DSWD, ng JJWC, even po ang mga judges natin ay nakapunta na po ang mga... Yes, sir. Yes, sir. Ang tanong, sir, meron bang Bartolina sa loob? Wala po tayong Bartolina, sir. Alright, sir. Pwede niyo pa ba, sir, balikan o ipasama tong bata na to, ituturo niya. Toy, handa ka bang ituro yung sinasabing pinagdadalhan sa iyo pagkatapos doon ka binabanatan kasi kung minsan mainit ka, yung kinasabing quote-unquote na Bartolina sa loob. Opo. Kaya mo? Opo. Sasama ka sa kanya? Opo. Ay, tuturo niyo raw, sir, kung saan, sir, para nang sa ganon. Para ma-explain. Sa kanya lang man, sir, bata lang naman to. He should be... Opo, sir. Opo. He should be under the custody also of, alam mo kasi, sir, ayaw namin gamitin to. Like, ayaw po namin gamitin to like it's a content or gusto po namin magiging malaking issue to. Gusto lang po namin maging bahagi sa sinasabing pagpapatupad po ninyo dyan. Kasi advocate po kasi, sir. Siguro, sir, para wag na po tayo magtalo, ano? Why don't you just simply, our request, ang NGO po namin, ang aming Ipabitag Mo Incorporated NGO, may mga executive director po kami, may mga staff po kami, meron din kaming abogado. Wag na po kami pupunta, sir. Ano? Kung gusto niya kami pupunta para we'll walk through with you and then in the presence of the victim, if you allow us, if you don't, it's okay. Basta't importante na sabi po namin sa inyo kasi may witness po tayo rito bata. Unless kung sasabihin nyo, gumagawa siya ng istorya, maybe the issues against him, ang dami po nagsasabing hindi totoo yan, pakinggan niyo po siguro muna yung tumakas, yung escapee. Hindi ba po, sir? Yun din po, sir, ang ating pinaabot sa ating pong tanggapan na makausap po... Okay, sir. Ganito na lang, sir. Sasamahan po namin to sa inyo, sir, para matapos na ito. Para hindi na po tayo magdi-discuss. Kami naman po, sir, clarificatory. Everything that we do is to have clarity. Okay? We're not accusing, but then again, those are statement of either fact that we have to verify before it becomes, is there truthfulness in this? May katotohanan ba sa sinasabing sa kaganapan na yan? Yan ang dapat yung imbestigahan, sir. Hindi kaya? Yes, sir. Alright. Maraming salamat po, sir, sa ginawa po ninyo. Huwag na po natin pahabain. At siguro, sir, makikipagtulungan kami. Ay buksan nyo lang po inyong tanggapan para maayos na lang po ito, sir. And that, okay, sir? Salamat, sir. Ako po, open po ang ating... Wala nga naman, sir. Thank you rin, sir. Handaan niyo po yung aming NGO, yung aming mga staff din to just make sure para makita natin with clarity, transparency, na wala pong ganyang klaseng sitwasyon. Tingnan lang po natin, sir. Ayoko po muna magbigay ng judgment. What do you think, Carl? Yes, tama, no? It's just to cross-check also yung sinasabi ng bata and at the same time to also give the opportunity dito sa ating CSWD, itong mismong kausap natin na department head, na suriin ang kanyang mismong statement. Kasi iba yung kapag nanggaling sa kanilang mga kasamahan o tao dun sa facility versus dun sa actual victim na mabahagi niya step by step kung ano ba nangyari sa kanya. Okay. With that, okay na ba sa inyo? Mag-iimbestiga muna tayo, ha? Lahat i-validate muna natin yan. No? Ayaw muna naman magsalita. Basta sinabi niya, whether true or not, nasabi na natin sa kanya. Sir, maraming salamat po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo, sir. Ha? Wala na ata siya. Okay, sige. Alright, sige. Hindi pa kami tapos. Titingnan natin to, ha? Hindi sa pakikialam. Susuriin lang natin kung may katotohanan. Kung may katotohanan, sila mag-aayos niyan. Kapag hindi, nandito lang naman kami para ilantad yung katotohanan. Carl. Alright. With that said, magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, bitag, walang katapat, walang katulad. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.
Colonel ng Marines, land developer din, lupa binebenta para magtayo raw ng sariling komunidad. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, ha? Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Ako po si Neven Agustin Padilla na taga Palar Village, Taguig City, na lumapit sa bitag upang ireklamo si Colonel Jomar Dakiwag dahil po sa membership na 20,000 pesos para po doon sa lupang kanyang binibenta na 50 square meter. Ang kanyang lupa po sa C6 Taguig City ay aming napag-alaman na naka-mother title pa po. At nang nakapagtayo po ng kubo ang aking kapatid ay pinagiba po ni Colonel dahil sa hindi daw po makadaan yung panambak na gagamitin nila. Sir Ben at Sir Carl, sana po ay matulungan niyo po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay. Lahat po ng masumbong kapareho po nito, iimbestigahan po natin, patas at parehas. Trabaho lang po ito, lang personalan, public service po ang tawag dito. Pakakasama po natin ngayon si Neven. Okay, Neven, good morning. Okay, parang nababanggit na may mother title at yung colonel na nirareklamo ninyo. Tama? Opo, sir. Okay, titulado ba talaga ito? Yun lang po, sir, ang alam namin. Mother title daw po ang hawak nila. May title silang hinahawakan. So, ilang square meter to yung sinasabing Kada lupa? member po, sir, is... Hindi. Ilang square meters lahat kabuuan. Yung mother title na yan. Hindi ko Pag po sinabing mother sure. title, kabuuan yan. Siyempre, pag may mother title, pwede magkaroon ng mga anak-anak na titulo. Okay? So, subdivided. So, gusto ko lang malaman. So, parang lumalabas, kayo'y bumili ng lupa at bago kayo makabili ng lupa, may membership fee kayo na 20,000 pesos. Opo, sir. Okay, tagata siya 20,000 pesos, magtatayo kayo ng bahay at naniningil na si Colonel additional 50,000 pesos. Nang hindi sila makapagbayad, bigla na lang pinatanggal ni Colonel ang ganyang kubo-kubo, ganun ba? Ang nangyari po, sir, is nagkagulo po sila ng... Hindi muna. Ayaw ko nang... Totoo ba to? Uulitin ko ulit. Okay, kasi iba yung sinasabi mo sa akin. Pag kami nagtanong, sagutin mo yung tanong. Okay? Kasi napakahalaga nito. Hindi naman para kami mga pulis at ikay suspect. Okay. Bagkus para tulungan. Parang malinaw sa mga tao kung nakikinig man yung mga legal or sino man. So, nagbayad kayo ng 20,000 pesos at nagtayo kayo ng bahay doon kasi yung 20,000 pesos na yun ay membership fee. Opo, sir. Okay.
Pero ningil si Colonel ng additional 50,000 pesos. Parang ganun. Opo sir, para daw po makapagpagawa daw po ng bahay po talaga. So parang membership lang yun. Para magpatayo ka ng bahay mo, Kailangan pa po ng 50,000 50,000 pesos. At nang hindi kayo, pero kayo, nagtayo kayo ng parang... Ang kapatid ko lang po Kapatid nakapagpatayo mo. kasi hindi namin kaya yung pagpapatayo ulit ng kubo. Okay, so nang hindi kayo nakapagbayad ng 50,000 pesos, pinatatanggal niya. Sinira niya. Hindi. Tagutin mo lang ako. Hindi ka Hindi nakikinig po, eh. So, nang hindi nakapagbayad, parang may struktura na doon. Di ba? Tama? Opo. Okay. Kanino yun? Sa kapatid mo? Opo sir. Now, ngayon, nang nakita ni Colonel na may struktura na yan, na hindi nagbayad, pinagigiba niya. Opo sir. Sigurado ka. Maganda nagkakaliwanagan tayo kasi parang pag hindi mo ako sinasagot, hindi tayo magkakaintindihan. So, yung kubo na yung nakikita na balik uli natin, yan parang pinagigiba niya yan kasi hindi pa nagbayad ng 50,000. Ganun ba? Opo sir. Ayun. Okay. So, dahil dyan, siguro, kausapin din naman natin kung ito'y sa panig mo pa lang yan, ano? Gusto rin natin mamarinig yung panig ng inaakusahan ninyo kasi may karapatan din siya marinig ng panig niya. Hindi ibig sabihin na na kayo sa amin, yun agad papaniwalaan namin. So, sa linya, kabilang linya po na nakikinig ngayon, si Lieutenant Colonel, retired ba to? Si Lieutenant Colonel Jomar Dakiwag. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Dakiwag, sir. Oh, magandang umaga, Sir Ben. Okay. Sir, salamat po sa inyong pagtanggap ng tawag po natin, ano, sir? At nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Kayo po ba active o retired na po, sir? Or ano bang status po ninyo? Retired na pa ako, sir, last December, sir. Okay. Nakapag-full service po kayo, talagang career pagdating po dyan sa... Opo, sir. Pan po ako, sir. Sa Philippine Marines po ako, sir, sa nakapag-servisyo ng almost 26 years, sir. 26 years. Okay, sir. Sir, ito nga, sir. Kayo po daw ay nandito sa amin. Siguro kung pinakikinggan nyo kanina, sir, para huwag na mahaba, ano pong masasabi niyo, sir? Actually, sir, wala naman kaming problema sa kanila, sir. Sila lang po ang nagmamadali masyado, sir, na di ko alam, sir, na bakit gano'n na may usapan na kami, sir, na last week of June sa buwan na yun. Bigla man sila pumunta ng barangay pa, sir. Sabi ko naman, mag-antay-antay sila nung that time na nagkaroon kami ng usapan, sir. Kasi nga, sir, kinuha na sila, sir. Nag-usap na kami, sir, na ibabalik namin yung membership nila, sir, na almost 60,000 po, sir. Okay. Ngayon, sir, sabi ko naman, ba't kailangan din sila pumunta ng barangay pa kung tutusin? Meron naman kaming usapan na ibabalik po namin yung pera nila, sir. Kaya ako, sir, siyempre mayroon din kasi ako mga pinagkakabalan na, alam mo naman, sir, pag retired ka, kailangan mo rin kumayod para magtrabaho, sir. Okay. Sige, sir. Okay. Kung may dadagdag pa po kayo, sir, sige, go ahead. Sabi ko naman sa ila, sir, na ibabalik yung pera nila, sir. Kaya lang, ewan ko, sir, kung sino yung, ba't naman gano'n umabot pa sa inyo, sir, yung problema na yan. Sir. Kaya nga, sir, para... Alam naman nasisirain ko yung pera, yung pangalan ko, sir, nandayan lang sa 60,000 na yan. Okay, Colonel, ganito, hindi naman po kaya naging patas po tayo rito, makikita. Kami po i-validate po namin kung totoo naman to. Kasi unang-una, hindi po pwede agad kami papanig na hindi po agad napapakinggan ng kabilang panig. Di ba? Kahit naman po sa military, there's always that proper forum na may mga, kung sakali may mga kaso-kaso, kaya nga kayo may mga judge, advocate general kapag medyo sa loob ng istruktura po ninyo, sa doktrina ng militar, sa istruktura ng militar, ganun din po tayo. Siguro maintindihan sa civilian, ano? Sir, bakit parang nagbarangay na kayo? Hindi ba kayo nagkaayos sa barangay? Kasi tama naman po yung barangay forum po yan kapag medyo ng ganyan. Ano nangyari sa barangay? May patawag yung barangay, sir. Pero nataon, sir, na nasa probinsya ako, sir. Okay. Pero gano'n pa man, sir, ang panghawakan ko naman sa kanila, sir, na sabi ko, ibabalik ko naman. Alright. So, kailan niyo po ibabalik, sir? Para wala nang kung sakaling ibabalik niyo. Sir, total, sir, at least kayo na mismo, sir, yung sir. Yung kausap ko mismo, sir. By next week, Friday, sir, may awang Diyos, sir, Friday next week, sir. So, sir, okay na, sir. Ano? Ikaw ba? Okay daw. Babalik naman sa inyo. Okay. So, una, sir, tatanong ko lang, sir. Ito po ako'y lalabas ng konti, sir, ano? Para medyo linaw.
Meron po bang tawag dito, sir, yung title, yung inyong property? Sir, actually, sir, ang mother title na nabili ko, ang mother title nito, sir, kay General Manuel Sepulveda ng Air Force, sir. Okay. Sige, kung ang mother title, sir, nandyan siguro, wala namang masama kung may mother title, ano? Pero kung ganito po, sir, kung may mother title at pagkatapos, clear nyo po muna sa, sir, sa LRA, Land Registration Authority, para doon magkakaintindihan. Siguro, sir, sa linya ng telepono, si Mark Geronimo nakikinig sa atin. Ikaw, Carl. Okay. Kausapin natin ngayon si Attorney Mark Geronimo, Attorney 3, Legal Office ng Land Registration Authority Central. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Mark. Magandang umaga, Sir Carl, Sir Ben. Magandang umaga po. Alright. Attorney Mark, gusto lang namin i-clarify itong tungkol sa isang lupa dito sa may bandang Taguig ata ito. Sir, ano pong masasabi ninyo regarding dito sa lupa? I think naka-mother title pa. Ano masasabi niyo dito, sir? Sir, kung ang tanong po ay pwede po bang magbenta ng bahagi ng lupa kung kahit mother title pa ito? Yes. Ang sagot po ay oo, pwede. Hindi bawal ang bentahan dahil mother title pa lamang. Pero dapat malinaw kung anong bahagi ng lupa ang binibenta. Para magkaroon ng hiwalay na titulo ang bahaging iyon, kailangan ng aprobadong subdivision plan at technical description. Ito po ang nakapaloob sa sections 50 at 58 ng Property Registration Decree. Sa kaso po nila Nevin, dapat malaman kung may malinaw bang sukat, hangganan at dokumento para sa portion na ibinigay o pinangako sa kanila. Okay. Ngayon, sir, may binabanggit kayong subdivision plan. Paano po ba nakukuha yung subdivision plan? Yung may-ari ba? Kailangan ba niya i-apply sa inyong tanggapan? Or paano po ba makukuha yan? Tama po, sir. Itong approved subdivision plan ay ina-apply para maaprobahan ng administrator ng Land Registration Authority o ng DENR LMB. Base po ito sa Section 50 Presidential Decree number 1529 o yung Property Registration Decree po, Sir Carl. All right. Okay. So, with that said, sir, in this case, ang sinasabi niyo, pwede magbenta ng bahagi ng lupa, pero kung may approved subdivision plan siya at may specific lugar na kung saan dapat may sukat. Tama po ba? Ililinawin ko po, sir. Okay, Kahit sige. mother title pa lang, tapos portion ng property covered by the mother title ang binibenta, kahit wala pang approved subdivision plan, pwedeng ibenta. Okay. Pero dapat doon sa deed of sale, malinaw kung alin yung sukat doon within the property. Opo, kahit hindi ma-approve. Pero magkakaroon lamang po ng separate na individual title na nanggaling sa mother title. Kung nagkaroon ng approved subdivision plan na nanggaling sa LRA or DENR. Okay. Sir, si Bitag, sir. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag. In other words, yung pong sinasabing the mother title at pwedeng sila dito parang bumili or pinagbili yung ilang bahagi, pero kinakailangan may sukat talaga, eksaktong sukat na yan, na integral part of the whole, ito yung portion lang na ibinenta roon, parang ganun, sir. But then again, the final siguro sabihin approval would be nasa LRA, sir. Tama? Yes po, sir. At alright, ng DENR LNB. Okay, sige, sir. So, with that, sir, malinaw po. Kaya ginawa lang po namin, tinanong lang po namin sa inyo. At on that, sir, kami po nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Yes. Alright? Mabuhay po kayo, attorney. Maraming salamat po, Sir Ben. Alright, Sir sige. Carl. Okay, Thank sige. you. Balik ulit tayo doon kay Colonel. Colonel, andyan ka ba, Colonel? Okay. Opo, sir. Okay, Colonel, kung sakali man ang hawak ng mother title ng sinasabi ninyong General, the presumption of regularity, regular naman siguro kayo dahil Marines po kayo, General sa itaas mo, at may mga bahag-bahagi na gusto niyang magbenta, siguro maganda ipa-approve nyo kaya siguro or medyo maging malinaw doon sa inyong kasulatan o kasunduan kung ilang portions sa kanya, anong sukat para maging malinaw. Diba? Yun muna.
para nang sa ganon, kung ano man yung kasunduan siguro ninyo, siguro mag-usap-usap uli kayo. Kasi kung sabi mo, binibigay mo na yung 60,000 sinasauli mo, meron po ba kayong nagkaroon ba kayo ng kontrata o kasunduan dito? Or usapan lang? May usapan, sir. Pero usapan, sir, since na ang binayaran pa lang nila, sir, yung membership, sir. Okay, sir. Okay lang, parang kung may membership kayo. Para saan po yung membership? Para saan po yung membership? Yun, sir. Yun na rin, sir, yung gagamitin. Yun na rin, sir, yung gagamitin namin doon, sir, sa separation ng subdivision na para doon sa yung proportion para sa kanila, sir. Okay. So, ito po ba, sir, nag-apply po kayo for subdivision development or what do you call that? Parang ganun ba? Bali, on process na po yung mga dokumento namin. Okay. Siguro, sir, hindi na po muna kami makikialam. At least nalalaman na po natin kung ang process. So, ano pong gagawin niyo dito kay Nevin, sir? Ano pong pag-uusap? Huwag naman sana kayo magkagalit, ano? Ang pan po, sir, Anong advice mo sa kanya? Anong gusto mo sabihin? Sir, ganito na lang, para mabilisan. Andito po siya sa studio para mag-usap na po kayo. Makikinig lang po kami sa inyo, So, ano pong gustong i-advise niyo sa kanya? Next Friday, sir, next week, iba na namin, sir. Ipapareceive ko na po yung 60K nila, sir, para matapos na po yung problema, sir. Okay, Nevin, nakikinig ka ba? O kausap ka ni si Nevin, kausap. Ito yung bumili daw ng lupa. So, kinakausap mo, Nevin, sagutin mo kung anong gusto mo. Sir, sana po, sure na po yan. Kwan naman talaga, nung last week of June, actually, kwan na noon, nasa probinsya ako noon. Pagbalik ko sana, ibibigay ko na. Ang problema, nandun na kayo sa barangay. So, di na ako, wala na akong kasi nandun na kayo sa barangay. Pero ganun pa man, inantay ko yung pagkakataon talaga na babalik kayo dito para ibibigay ko mismo yung pera sa inyo na ipapa-acknowledge ko rin, gano'n. Okay. Sir, ganito na lang, total willing ka naman pala, parang siguro, para wag na natin pag-usapan, ibabalik mo naman pala. Ikaw ba'y tatanggapin mo pag binalagin pera sa'yo? Yes po. Okay, sige, ganito na lang, sir, Para magkasundo na po kayo, para wag na natin dagdagan pa. Total willing naman po kayo. Mukhang maganda naman po pa inyong pakikipag-usap, Colonel, So, we leave you there na parang siguro, sir, tingnan natin by next week, sana okay na po to, sir. Papupuntahin ko sa inyo, sir, pero isang bagay lang po, sir. Kung pupunta sa inyo, sir, padala po namin siya sa inyo. Sana po walang mga init-init ng ulo, tsaga-tsaga po kayo. Nakikita ko naman sa iyo, Colonel, bilang isang Marines, I understand exactly where you're coming from. And I hope maayos nito, Colonel Dakiwag, sir. Okay sa inyo, sir? Actually, sir, welcome man sila dito, sir. Pumupunta man sila dito, sir, sa bahay. Wala naman ako. Okay, sir. Sige. Alam naman nila yan, sir, na wala akong... So, in other words, next week, sir, okay na po to, sir. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Okay, Monday sir. next week, sir. May awang Diyos, Monday sir. next week, okay na? Okay, sige. Sige, Sir, Monday next week o Friday po? Friday next week o Monday? Sir, Monday next week o Friday next week? Friday next week, sir. Okay, Friday next week. po. Biyernes po, sir. Biyernes next week, ha? Sir, good luck at magkaayos na lang sana kayo rito. Tapos, at least kahit na paano, nagkaliwanagan ka. Hindi sa nakikialam po kami, sir. Makakaasa po kayo, sir, by next week Friday, sir. Tapos, marawan na yan, sir. Well, naniniwala po ako sa inyo, sir. Dahil unang-una, alam ko naman na bilang isang kayo po'y Marines. Marami po kami nakakasamang Marines. For that matter, sir, dito, sir, hindi naman siguro kayo magpo-falter. Looking forward na maayos nito, sir. Good luck sa inyo pag-aayos, sir. Ha? Okay, sir? Sir, pasensya na, sir. At, Walang problema. Basta't here, at your service, maayos lang to, okay na po sa amin, sir. Ha? Yes, sir. Looking Magandang forward umaga, na sir. magkaayos kayo. Good luck, sir. Ha? Good luck. Sir, maraming salamat po, sir. At mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din kayo. Okay na sa'yo. Basta Opo, Sir ayos Ben. na lang kayo para makuha mo ulit. Move on ka na lang, ha? Opo. Okay? Maraming salamat po, Sir Ben. Walang right. So, ito yung mga sinasabi natin. Kung minsan, pag mga itong klaseng reklamo, kung makukuha naman sa magandang usapan, magkaayos naman, bakit kinakailangan palawakin pa? Hindi po namin trabaho rito na maging, ginagawa po nating sensationalize, pinagmamalaki para for trending. We're not after trending. Hindi po yan ang aming layunin. Kung mataas pong mga views namin, talagang mataas ng millions sa mga followers namin. Okay? So, not to say that, kasi ibang iba, kapatrending lang kayo. Trending, my butt. Sino magsasabi? Sanay na kami dyan, nung araw pa.
So hindi po namin, hindi ito pa-trending. We're here to resolve. At medyo malaking accomplishment on the part of nagrereklamo at yung inarereklamo, kabahagi kami, naresolba or nagkaroon ng solution na hindi na umaabot kung saan-saan. Yun naman ang saysay ng pambansang sumbungan. Hindi sinusumbong mo pagkatapos i-airy mo lang na wala namang solusyon. Laging may solusyon. Meron laging outcome. And the outcome is always desirable outcome. Yun lang pong aming gusto mangyari. Hindi po parang pag-away-awayin, maglalaking para may bida, merong kunyari namamagitan. Hindi po yan ang trabaho namin. Ganun lang po kasimple. Resolbahin. Tama. Okay, Carl? Alright. So, with that said, dyan na tayo nagtatapos sa ating programa. See you all on Monday. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Maruga. Tell your father, stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So, sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.